Sa selebrasyon ng Yangdong Philippines ay andoon ang mga matataas na leader na nangako pa si Ambassador Rai sa kanyang anak na matutuloy ang bakasyon nila nang walang ibang calls at trabaho kundi silang dalawa lang. Nagkagulo ang lahat nang may mga dumating ng mga armadong lalaki na grupo ni Escalera. Pinagbabaril nila ang mga inosenteng tao at inubos ang mga tauhan ni Ambassador Rai, kaya natangay ang kanyang anak na kahit nagmakaawa pa ito. Agad lumapit ang ambasador kay General Novilla kung saan pinaliwanag ng general na naipaalam na niya sa Pangulo at gusto niyang makipag-negotiate sa mga terorismo dahil gusto nilang pakawalan nila yung mga bihag nila ng mga terorista kasama ang pamangkin ni Escalera kapalit ng kanyang anak. Giniit ng general na may kilala siyang elite team na alam niyang makakatulong sa kanila. Agad tinawagan ni General Novella si Greg para tanungin kung napanood na niya yung video, kaya sinabihan niyang kailangan nila ng tulong nila, lalo't hindi nila kailangan ng pera kundi ang pagpapalaya sa mga foreign national na bihag ng gobyerno kapalit ng dalaga, at hindi pwedeng bumigay ang gobyerno sa demand ng mga terorismo, kaya nirekomenda niya ang grupo nila na makakatulong sa kanila. Sabay sinabihan niya si Greg na siya na ang bahala sa presyo dahil nakahandang magbayad si Ambassador Rai na kahit magkano. Habang sumugod naman si JB sa isang hideout ng mga nangunguha ng mga bata kung saan tinawag niyang bigyan siya ng 2 minuto dahil nasa location na siya at tatapusin niya ang mission niya. Nang mapatumba niya ang mga kidnappers ay agad niyang kinuha yung bata na bihag nila at dinala sa mga magulang niya na binigyan siya ng 2 milyon na bayad sa pagligtas niya sa bata nang saktong tinawagan din siya ni Greg. Sa kanilang pagkikita ay sinabi ni Greg na may bago silang trabaho kung saan dinukot ng mga tauhan ni Timor Escalera si Takako, at ang problema ng gobyerno ay ayaw nila ng ransom, kaya walang saysay ang pera na kailangan nilang kidnapin yung nag-iisang anak ni Timor na si Donato Escalera kapalit ng ulo ni Takako, na napangiti naman si JB at sinabi niyang mataas ang reward niya doon. Pinaliwanag ni Greg na hindi siya nag-iisa dahil kailangan niya ng kagrupo sa kanilang unang misyon. Sa pag-uwi naman ni Andres mula sa trabaho niya ay sumakay ito ng train kung saan saktong may dalagang tumatakbo dahil nahabol siya ng mga binata at pinipilit nilang sumama ito sa kanila, kaya nagsialisan ang mga ibang pasaheros maliban kay Andres na agad siyang umawat, kaya pinaginitan siya na dahilan na nanlaban nito at dumating pa ang mga kasamahan ng mga binata, pero napatumba niya silang lahat. Pero nasaksak siya sa may likuran at nakayanan pa rin ni Andres, kaya agad niyang sinabihan ng dalaga na umuwi na ito. Habang dinala naman ng mga armadong lalaki si Takako sa kagubatan, kaya humahagulgol ang dalaga, lalo't pagod na siya kalalakad. Nagulat naman si JB nang dalhin siya ni Greg sa rehab kung saan sinalubong nila si Miguel, kaya tinanong niya kung adik ang magiging kasama niya, na agad namang pinaliwanag ni Greg na alcoholic lang pero malupit, lalo't siya ang nakapatay sa isang terrorist na nang hostage ng isang bus na may daladalang bomba, na nagawa niya itong barilin na kahit napakalayo at kahit alanghanin bago pa makarating yung bus sa mismong syudad. Kwento pa niya na best doktor si Miguel sa army, na kung titignan nila ay napakasimple lang. Habang umuwi naman si Andres sa Sagada kung saan andoon lahat sa bahay nila, ang alaala, ang lahat ng larawan na kasama ang tatay niya, kaya naalala niya ang nakalipas. Pinaglaban ng tribo nila yung lupang pinagtatamnan nila, pero inangkin ng isang mayamang tao, at sa araw na pinapaalis sila ay nagkaroon ng sagupaan. Sinubukan pang umawat ni Andres noon pero binaril lang tatay niya na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakulong si Andres noon dahil napatay niya yung pumatay sa tatay niya na nahatulan ng homicide. Sa pagbabalik ni Andres sa trabaho niya ay binilin pa ng lola niya na mag-iingat ito.
Dumaan pa si Andres sa lupain kung saan nagpatayo ang mga mananalastas ng mga property nila na sinumbat ni Emil na ang kapal ng mukha niya na dumaan pa doon dahil kulang ang buhay niya sa pagkamatay ng pinsan niya. Sinumbat ni Andres na nakulong na siya pero tinutukan siya ni Emil ng baril pero naagaw ng binata na agad niyang tinutok kay Emil. Sabay tinanggal niya yung bala at tumalikod pero inutusan ni Emil ang mga tauhan niya na banatan nila si Andres kaya nagkagulo at nakipagsuntukan ang binata. Habang pinapanood naman siya ni Greg, JB at Miguel na nasa di kalayuan, pero nang tututukan na ni Emil ng baril ang binata ay agad sinagasahan ni JB dahil nag-go signal na si Greg. Bubuin na ni Greg ang kanilang grupo na incognito at bago nila umpisahan ang misyon nila sa pag-rescue nila kay Takaku ay kailangan muna niyang makumpleto ang kanilang grupo. Sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.